yung INC, yung rally and all, what exactly happened there? Sino ba yung mag-re-risk ng buhay para sa isang icon o isang simbolo katulad ni Marcoleta? Dalawa kaso niya, mas marami siyang kaso kay Marcoleta. Tapos ang kaso is plunder. Medyo Medyo, mahirap yun. medyo hindi ganun kadali. Siguro even Iglesia ni Cristo has its limits. Yeah. Welcome back everyone dito sa latest episode ng Pilipinas 360/Roar. Ito kasama natin. Oy, in person na tayo sa Ronald. Hindi na tayo Zoom ha. Maraming nagagalit na miss daw. Welcome back! Yeah, talaga. Richard Haydaria. Oo, No? talagang. The country misses you. Oh, and my English with Ilocano accent. Oh, yun. Kanina binabash mo na. Kasi pinag-usapan natin, yung co-host mo si Lovely. Oh, with a real BBC, BBC British. Good morning. Ikaw, mahirap mag-English. Ilocano naman yung accent. Eto, sa Ronald. Ayan ka naman bago mo ako i-bash. Uy, ikaw, di ka dumalo yung kami ni Trillanes. Sinanap ka namin sa Manila House. Hindi naman kayo nag-imbita eh. Di, imbitado ka. Kaso, Sa elites lang kayo eh. imbitado ka pero not to comment. Parang ay, silent ka lang doon sa gilid eh. Si Trillanes, kumusta naman dito? Yeah, si Ronald nag-speech dito. Ay, okay. Platulan ka. Kaya ko to. Sabi niya gano'n, di ba? Kasi nalaman niya, nandun ka na, naunahan mo siya. So, Sir Ronald, as we speak, hinintay natin yung mugshot ni Mark Oleta. Meron na ba? Sinendan ba sa... Karami na siya. Nasa kami na. Karami na siya at hinahanap na si Mike Defensor. Wait, bakit si Mike Defensor non-bailable plunder? Hindi, official ba siya? Dalawa kaso niya. Mas marami siyang kaso kay Marcoleta. Yung Problema. yung plunder, kolektado rito. Yeah. Ano siya yung nagbigay. Tapos yung kanyang human trafficking do sa Chicago KTV niya. Oh, yung bar niya. Oh. Doon, kasama niya, asawa niya, tsaka anak niya. It will be a family affair. Let's just stop there. Kasi kinabahan na ako. Parang KTV, family affair, marami siyang kaso. Hindi kasi sabi nito, bakit official ba siya? Bakit siyang napaplunder case? Ano ba nangyayari dyan? So, I just felt it's important for Doesn't people. matter sa Yeah. pag na-involve ka, kahit hindi pera ng Kasi gobyerno, private citizen. kahit private citizen Yeah. ka, kung involved ka dyan, damay ka. Yeah. Alam mo yan sa Ronald yung mga ganun, no? Kahit di ka abogado. Oo nga. Bakit kaya? Napagkapakamalan akong justice. Lalo na pag madalas kong kasama si Justice Carpio. So, Si Justice Tascuna. but Justice Carp is very respect when I say Justice Ronald Llamas. Pinapatuloy niya talaga, well, that's an interpretation. Gumagana talaga siya. Parang he honors your point of view. Like, that's one interpretation, ganun si Justice Carp. But another way of looking at it, bakit meron ba validity yung sinasabi ni Sir Ronald? Tumawa siya na. No, but Sir Ronald, going back to this, I mean, so non-bailable kay Marcoleta. But some people were wondering if parang there was an understanding na there will be a case pero Sandigan Bayan or the courts would not issue a warrant of arrest. Basically, sa downstream, something will get clogged. And there's also another theory na maybe the ombudsman, by the way, of course, is supposed to be independent, pero parang medyo nagsariling sikap yung ombudsman na medyo labas dun sa general understanding na nangyari Pag to hindi diffuse kasi the nila tension. ginawa ito doon sa full extent of the law, magmumukha silang tentative, vacillating, weak. At yun siguro yung pinakita ng gobyerno nito mga nakaraang mga araw na hindi sila ganun ka-weak, hindi sila ganun ka-tentative, ganun sila ka-decisive. Lalo na in relation dito sa pressure ng Iglesia ni Cristo. No? So, at tumuloy si President Bongbong sa Canada in spite nung threats ng Iglesia ni Cristo. So, ang pinatunayan nila, chill lang kami. No? Para lang kami sa Hidarian. No? Yeah. Yan. Pag may mga threats sa amin, Breakfast ko lang yan. Tuloy Breakfast kami. lang yan. tuloy kami sa UK. Oo. Ay, Ayun ka na naman. Bumalik na nga eh. Sir, balikan ko yan. So, yung INC, yung rally and all, what exactly happened there? Kasi hinintay ko siya nang bumalik ako. Wala na bigla eh. Na-diffuse siya eh. Is it because wala nang wala na siyang staying power? Is it because may understanding nangyari? Sa pagkaalam mo, ano ba nangyari? Bakit? Well, una, siguro mayroon na ring rally fatigue yung mga Iglesia ni Cristo. Ikalawa, baka kinapos sa resources dahil malaking logistical nightmare to sustain several thousand people for several days. No? Ikatlo ay nakita rin yung kanilang weakness nung Senate leadership crisis.
dahil hindi sila nakapag-mobilize din do'n, eh. Pumunta sila, pero just a couple of hundreds, 'no. So, nakikita mo medyo may weakening kumpara do'n sa 1,000,000 nila, January Chance to, yeah. at saka yung Yung last year din, 600,000 last oo, November, oo. 'no. Pero tingin ko yung pinakamalaking factor diyan ay sino ba yung re-risk ng buhay para sa isang, icon o isang simbolo katulad ni Marcoleta? Bakit? Ah, Ang tanong ko sir, ah, ano ba ang kulang kay Marcoleta? Legal luminary, hmm, matapang, oh, palaban, oh. mukhang Sir Ronald. Like Parang, hindi niya kamukha si Lancelot, si King Arthur, 'no, Yeah. yung magra-rally ka, yung sa Age of Chivalry, 'di ba, Oo, yung, lahat, bibilib, 'di ba? oo. Of course, hindi lang naman lahat diyan yung itsura lang, eh. Yung conduct, yung attitude, yung, si Marcoleta kasi katulad natin 'yan, eh, asshole, eh. So, like us, nobody will rally for us, eh, 'no? Pansin ko Di ba? nung Di ba? binabatch ako last year, Di ba? parang pilit pa yung mga statement of support. Oo. Sige na nga, isama na rin sa Idaria, no? 'Di ba, 'di ba? Walang magra-rally sa atin pero 'yan kasi, it's a religious group. Yeah. Tapos ang kaso is plunder. Medyo Medyo mahirap yun. medyo hindi gano'n kadali. Ikalawa, tapos yung rallying figure mo pa si Marcoleta. Oo. So, siguro even Iglesia Ni Cristo has its limits. Yeah. Hmm. May conscience sila. I mean, there's Sabi ko, it has its limits. balikan natin yan. So, Medyo iba yung sinabi mo, eh. ang point ng ibang tao is parang nahuli siya by his own dila or his own bunganga. Like, to what degree do you buy in that argument? Kasi sinasabi ng iba, ang dami ring investigation nangyari kay yung isa pang kaibigan natin na may religious group din, yung mga iba. Bakit siya biglang may kaso na kaagad na non-bailable plunder? Hindi ba selective justice Dahil yan? hindi na kinakailangan ng case build-up, eh. Na-build Nag-leapfrog up na yung siya, eh. case niya. Dahil sa kanya na nanggaling. Mismo si Boying, Remulla sinabi niya, Yeah. na parang open shut case na ito, eh. Sa kanya na nanggaling yung admission. Yung interview sa Net25 yata, Yes, di ba? Yeah. yes, 'no. Why did he do that? Why would he say that? Pinagmamalaki niya nalusutan niya yung, yung So complete hubris. case niya. Hubris siya, pure hubris, parang gano'n. Oo, yung mukhang yung his very face is about hubris, eh. Ang problema ko sir, coming from you, it's really rich, di ba? Parang lahat ng sinabi mo sa kanya, parang Hindi, nakikita ko rin gusto dito. ko siyang katabi dahil, nagmumukha akong humble. Oh, yun nga eh. Ah, Hindi ka hinamon for debate, no? Hinamon lang niya si Justice Carpio, no? oo. Tapos nung pumatol si Carpio, ay hindi, iba na po yung debate Oo. natin. Kakasuhan daw niya ng treason, eh. Ayun. Tawa lang si Carpio, sabi niya, "Even my first year student, knows that like walang treason law Grabe. this time." So, That was a really illegal luminary moment. So, is Panfilo Lacson the happiest man alive today? Kasi medyo may dynamic yung dalawa na yan. Siya yung una nag-text sa'kin kanina, eh. Puro emoji, heart. Hindi ko na sabihin kung ano text niya. Siya yung una nag-text. Parang nakita ko kanina puro emoji, emoji. Kasi tinitingnan ko may mugshot na darating sa phone mo, tapos sabi ko may emoji. So, he must be a very happy person. Lahat kayo naghihintay ng mugshot, eh. Dahil Grabe ka talaga, Sir dahil Ron. pinag-usapan namin ni Kristan na bawal yun, eh. Oh, Dapat yung natural face mo yung nandoon. ayan ka na naman, Sir Ronald. That's exactly what I was trying to Hindi po avoid. yung kwan yun, legal opinion yun, eh. Walang kwan nun. Na you have to go in organic. No, it's not about aesthetics. It's about, Organic reality. oo, dahil 'pag mugshot kasi dapat yung talagang tunay mong mukha, 'no? Wait, so kung pinagawa mo yung kilay mo, patanggalin mo, paano ba yan, Sir Ronald? Kunyari, pinagawa mo yung kilay mo, tapos kasi may kilay na pwede rin ma-mugshot. So tanggalin niya, paano ba yan, Sir Ronald? Hindi na. Ay, hindi kasi dikit na. Kung fake yung kilay mo, yun tatanggalin mo. Pero kung dikit na Oo. okay, that's an interesting. Tapos kung yung buhok mo nakadikit na, ang hirap na tanggalin nun. Para kang ini-scout nun, di ba? Lang. Sa Scotch tape.
Bago tayo kasuhan ng ay, problema talaga. Parang nakalimutan na ng mga tao yung kaso tsaka yung Yun nga, eh. naalala nila yung mugshot, But that's gonna be in the books, 'di ba? Talagang ano yan, maging siguro next time nandito tayo lagyan natin lahat ng mugshot ng mga kaibigan natin dito, 'di ba? So, does this show na may limitasyon din? Kasi kanina sabi mo kahit yung ganitong grupo may limitasyon pagdating sa sinong kaya nilang depensahan kahit galing sa kanila yan. Pero nakita din ba natin yung limitasyon mismo ng puwersa ng grupo na yan? Kasi matagal na natin silang pinag-usapan as the kingmaker or even more than that. Actually, that's what I was referring to. Yeah. Yung yung base nila baka Kinapos talaga. yung base nila baka ay hindi nakatanggap-tanggap itong mga nangyayari na ito, 'no? Religiously ay nandun pa rin sila sa relihiyon nila pero politically baka, dahil kahit yung kanilang mga kabataan, kunyari nasa social media yan, eh. Nakikita Oo, nila nakita nila galit na lahat ng tao. nakita nila dun sa, Senate crisis, eh, karamihan ng tao galit kay Marcoleta at saka kay Alan Peter and their cabal. Yeah. So, hindi mo naman puwedeng i-isolate yung members mo, especially your young members. Kasi embedded din sila sa social media. society. Yeah. So, kung galit yung social media, kasama sila. Kasama sila. So, tingin ko may epekto 'yan. So sa tingin mo, Sir Ron, Oo, wala akong scientific yun nga, wala tayong data. Pero ang oo. base sa nakita mo, yung basta ano lang, scanning na lang, yung ano lang, Yes. parang walang masyadong kabataan, is that what you're saying? Walang masyadong Gen Z, walang masyadong rally. Some of the Okay. youth leaders, eh. Correct. Kaya hindi ko na sasabihin. No, of course, sino sila. Pero Oo. ano yung mga sentimento na shinare nila sa'yo, Sir Ronald? Hindi, politically, iba yung kanilang Talagang iba yung pananaw nila. lalo na, sabi ko nga kanina, ay present sila sa social media. Nakikita nila yung mga evidence, nakikita nila yung, conduct ng mga sinusuportahan nilang mga Duterte. Correct. Nakikita nila yung nangyari dun sa Senate crisis at yung pagiging online seller ni Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter. So, tingin ko pati sila galit, eh, 'no? Almost 90% galit, eh, dun sa nangyayari. Na feeling nila parang binababoy nila yung institusyon Yes, natin. binawasak yung institusyon. Tapos yung antics nila, Yeah. parang, parang open season, eh, 'no? Yeah. Kitang-kita yung kanilang mga drama queens nila, kitang-kita yung kanilang mga fake na arguments, fake na mga conduct, 'no? So, Yung theatrics kumbaga, parang on the yes, coming yan for a senator. they're not good actors. Correct. So, yan ay nakikita, for all the country to see sa social media. Kaya hindi ka na gano'n kadali, eh. But I wanna ask about this around kasi alam ko yung panahon na nasa poder kayo, nung panahon ni President Aquino, may konting argument with the Catholic Church on the RH bill issue, 'di ba? At ang naging usong debate nung time na yan was yung konsepto ng separation of church and state, 'di ba? Dahil sa ating saligang batas, basically exempted from taxes yung mga religious institution kasi basically outside sila ng secular realm. So nung time na biglang bakit nakikialam naman sila sa secular realm pagdating sa public policy, which is yung issue ng reproductive health. So nung palang naging issue na yan. But in fairness naman, I think last time I checked, the Catholic Church, wala naman silang block voting. Pag pumupunta ako sa mass, wala akong nakikitang listahan, itong bubutoyin nyo. Sa pagkaalam ko, hindi naman nag-advocate na sinong appointed ganito, appointed dyan. Hindi ko nakita na nagpipipi-ball power ang Catholic Church para protektahan ng isang akusatong tao. So, in fairness, Malaking yeah, difference. malaking difference. Difference, Exactly. Never ako nagkaroon ng experience na nagne-negotiate sila ng posisyon, Ang Catholic Church. Catholic Church. Yeah. Never din sila, went naging unhinged, 'no, para sa kanilang mga posisyon. Medyo mas intellectual yung diskusyon diyan, 'no? At, mas ang pressure nila hindi sa presidente, mas ang pressure nila dun sa kanilang mga local parishes at yung mga kumakausap dun sa mga congressmen. Pero ang alam ko naman, wala pa akong nakita na talagang, bardagulan type na hindi ka namin susuportahan, 'no, babanatan ka namin kung hindi ka pumosisyon ng ganito. Although Riza Ontiveros, I remember during isang mass noong 2013 gano'n, openly mini-mention si Riza Ontiveros. And to be honest, I felt very uncomfortable. Umalis ako. I saw Yes, people getting out. yes, totoo yun. So may gano'ng moment ang Catholic Church nun, eh. No, the Catholic Church, like the government, is factionalized. Yeah. Meron diyang mga ibang mga mas,
mas Conservative, conservative, yeah. mas open sa kanilang mga views. Yeah. Merong mga progressive na mismo ang gobyerno tinatawag silang communist, 'di ba? Tinatawag silang leftist, 'di ba? At meron kang mga left at saka right of center. It's an institution which has survived for more than 2,000 years, no? At yung Catholic Church ay nakita rin natin yung ups and downs niyan. Correct. At dala-dala pa rin 'yan yung ganong klaseng mga tensions at saka impulses, no? Sa Pilipinas lang, eh. Meron kang mga talagang, overtly nag-endorse katulad ni Cardinal Sin, no? Right. Ta's meron kang mga ayaw ng ganyan. Mm. So, hindi siya katulad nung isang religious group na medyo centralist Mm. tsaka, commandist yung structure, no? Mm. Actually nangyari yan nung 2015 nung panahon ni Pinoy, nung nag-rally rin sila at sinarahan nila ang EDSA Yeah. for 2 days diyan sa Yung EDSA. inimbestigahan ni Secretary de Lima back in the day as just Yes, ay, yes, oo. oo. Parang nakikialam daw sa kanilang internal dynamics. Pero nung second night, kinausap na sila na hindi na pwede yan. Now you have to disperse or the state will move to disperse you dahil you're causing major disruption dun sa main thoroughfare Right. ng National Capital Region. Kaya nung pinaabot sa kanila yon, nag-disperse sila kinabukasan. But you have to show strength. No, you have to show strength. Pag nakaramdam sila ng weakness, talagang They'll susugal push the talaga limits, yan. yeah. Oo. Dahil ito, even if it is a religious group, they fully understand the limits and possibilities of politics Yeah. and political pressure. Savvy sila in Yeah. short. Very savvy sila in Yes. reading the tea Yes. leaves Sabi nga ng iba, very cynical. Well, going back to this, posible rin ba na nakita natin limitasyon nila in terms of openly advocating for someone at the national level, pero pagdating sa local level, still they'll remain as a decisive factor dun sa kasi sa mga barangay fights, it's a matter of few thousand votes, eh. They could be the decisive factor. Yes, sa mga lugar na highly contested at thin yung margin Yeah. ng labanan. Pero halimbawa, last midterm election, bakit nung tinatakot nila yung mga congressman not to vote for the impeachment of Sara, bumoto pa rin yung overwhelming majority. Dumami pa this round. Yeah, tapos dumami pa ngayon. Bakit? Dahil more than 80% ng mga distrito walang kalaban, eh. Yan naman ay konektado naman dun sa mga iba nating mga problema. Political dynasties, no, warlordism, etc. But the fact remains na maraming mga district hindi kinakailangan sila. Yeah. No? Kahit i-package nila na kailangan sila. At syempre, mga politiko na also have their ear on the ground, alam din nila yung balance of forces on the local. Hindi sila i-antagonize, hindi sila aawayin, pero alam din nila na sa ganitong karaming distrito, hindi sila ganun kakailangan, unlike in the past. Correct. So there is gonna be an effect in terms of yung kanilang perception of their power at the very Yes, least, no? hopefully ito kasi yung labanan between modernity and pre-modernity. These are pre-modern elements na yung separation of church and state hindi nila tanggap. Na yung ating modern form hindi nila gagawin yan substantially. So in a way, struggle ito from different vantage point, dynasties, mga religious groups, no? Yung mga mga warlords na yan. Yeah. They coexist with the modern system. They package themselves as modern. They cloak themselves with modernity, pero deep within ay kwan yan. Performative modernity siya, hindi siya substantive modernity. Yes. Last point before tayo punta sa next episode kasi pag-usapan natin ng masinsinan yung itong trial ni Sara Duterte magsisimula na this week, more than 90 days I think. Yes. Yung tinitignan natin dito at the very least, although may mga nagsabi na baka aabot ito ng Christmas and beyond. But before we go there, Sir Ronald, let me just close this episode. Saan tayo dun sa mga ibang inakyusa? Kasi may pinag-usapan tayong kilay kanina, may pinag-usapan tayo ibang religious groups. Meron din potentially mga ibang membro ng DDS-10, ilan ng DDS-9 na lang ngayon, 'di ba? Na pwede rin kasuhan. Lesser pa. Kasi 'di ba yung nangyari kay Bato? Hanggang ngayon, I mean, like, what the heck happened there, 'di ba? Tumulong Yes. sila sa isang fugitive. So, Yes. are we expecting more on this? Dahil nga palapit na yung SONA ni Paulong Marcos Jr. Are we expecting the president to have a longer list of achievements on this front in terms of accountability or ending impunity? Well, yes and no dahil you have
less than ano ba, 3 weeks? 3 weeks before it. Practically Yeah. 2 weeks before the next SONA. Yeah. Ito yung first SONA after nung kanyang Mahiya Ka Naman SONA. Yeah. That defining SONA na sinimulan lahat ito, 'no? So, kailangan may mapakita siya, na output, yung big fish. Halimbawa, yung nilabas niya na 15 biggest contractors na involved sa anomalies, ang nakukulong pa lang ay 0.5. Kalahati nung diskaya. So, meron ka pang 14.5 na nakalaya at, patuloy na yumayaman, patuloy na may mga projects. So, anong gagawin niya ro'n, 'no? Siya naglabas nun, eh. Tapos sabi may 67 congressmen na involved dito sa mga anomalous transactions na ito, ghost projects. Ni isa wala pa, eh. Are we So, expecting may mga last minute 11th hour and how important it is kung yan yeah, dahil in a world of performative politics, he has to show performance, Mm. 'di ba? But the ombudsman is supposed to be independent, right? Sang kuweba ka ba nakalagay? Sa ito kuweba, ang liit ng kuweba na Sir Ronald. No, but in fairness, Marcoleta, Jinggoy, Bong Revilla, who was actually even with the admin during the Senate. Yeah. Well, I don't know about Well, Curly. pero halimbawa, the first secretary na makasuhan, si Bonoan, gagawing state witness. Is that So, final? more or less, ombudsman na mismo nagsabi. Pero siya kasi yung first high-ranking executive na nakasuhan at nakulong. Tapos gagawin pang state witness. Kung hindi maganda handling nila dyan, baka sumabog sa mukha nila yan. Dahil ang debate dyan, is he a principal or not? No? Yung ikakanta ba niya, mas mababa sa kanya? No? So maraming mga usapin pa dyan, eh. Pero, yan sana, si Bonoan sana yung pwede mong gamitin na hindi ka selective. Mismo yung mga tao mo, mismo yung galing sa executive, handa kang kasuhan at ipakulong. Eh ngayon, nawala pa. So sino ipapalit kay Bonoan? No? So, Well, the former DPWH secretary who is now in the Senate at sabi niya point to point, 45 minutes kaya at yun yung huling Facebook post niya ever na nakita ko. What about yung mga yan oh, na nasa DDS side pa rin? yes, pero for now, ang mga kaso niya is corporate. Serious corporate crimes, no? Insider trading, market manipulation, etc. Pero bailable, no? So hindi siya masyadong ganun katakot dahil pwedeng tumagal yan, eh, Yeah. until the next government. I-dribble mo pa yan. Oo. Pero ayun nga, very defining ito para sa presidente, no? This is no ordinary SONA. This is practically the second to the last SONA before the end of his term. At ito yung first SONA after nung kanyang Mahiya Ka Naman SONA. Tapos, in spite ng naging kwan tayo, upper middle income country, ang laki ng mga problema natin sa economy. No? Dahil yung upper middle income naman, kwan lang naman yan, mean, eh. Yeah. Diba? Average yan, eh. Pero yung mga tao, Distribution, yeah. na-insulto pa nga yung iba. Ha? Anong ibig sabihin nun? So marami siyang problema na hinaharap. So kailangan niya mag-level up. Pero inuulit ko, this past few days, medyo nagpakita siya ng Fairness, trend. yeah. Oo. The president stepped up. Dapat pa-sustain na yan. Yeah. By delivering the big fish sa... Fishes, pwede bang pluralize? Hindi, pwede ng big fish. Fish. Check mo sa chat. Yun nga, sabi daw either way. I think that's a perfect segue because actually, bago tayo magkakaroon ng SONA by the end of this month, there's gonna be a major development. And that's yung trial ni Sara Duterte. Something that we were waiting for last year pa lang. Yes. So pag-usapan natin yan sa next episode, Sir Ronald. I know papunta ka na naman sa mga ibang, hindi naman sa kabilang channel, but I know you have other important meetings. So let's close this episode on that note. Thank you very much everyone for joining us on this special Mark Oleta episode. Siguro by the time na na-produce na ito, meron na po tayong mugshot na pwede natin ilagay sa top. Maraming salamat and talk to you soon.